So kung tanungin mo, yung taong nagsabing wala silang alam sa konstitusyon, how can they participate? In other words, if you have questions, kung magtatanong ka ng mga katanungan sa taong hindi alam ang topiko at hindi niya naiintindihan, syempre, yung sagot doon, mini, may mo. Or kumbaga sa Ilonggo pa, mabalagpat lang sanda. Kung sa Bisaya pa, kumbaga pakot-pakot lang. Kumbaga it becomes a guessing game para lang na matapos. So I believe, yan ang maganda siguro na baguhin ng Pulse Asia na ang dapat nilang tanungin ay yung nakakaintindi lang sa konstitusyon. So meaning to say, ma'am, the methodology and the set of questionnaires na ginawa ng Pulse Asia, mali. Naging chop suey siya. Chop suey. Chop suey. Bakit? Ang tinatanong doon, ang pinag-uusapan kasi is chacha, economic chacha ngayon. Pero nakasaad doon yung mga proposal ng previous administration na kinumbine sa proposal nitong current administration. Okay. Meron kasing tanong, narinig nyo na ba? Nabasa nyo na ba? Yung proposal to change the 1987 Constitution. Ang nagsabing, yes, narinig na nila before the survey, 72%. Ang nagsabing, hindi pa nila naririnig ay 28%. So kung pagbasihan mo ito, sa pananaw ng makakatingin dito, o narinig na niya, naiintindihan na niya. Pero tingnan mo yung pangalawang tanong. How would you describe, the amount of knowledge you have regarding the 1987 Constitution of the Philippines? Ang ibig sabihin ng tanong na ito, naiintindihan mo ba? Pinapadescribe sa'yo, how will you describe? Alam mo ba yung current na konstitusyon ng Pilipinas? Ang sumagot na meron silang great deal of knowledge, 4%. Not a great deal, but a sufficient amount of knowledge, 22%. So sabihin na natin, sufficient knowledge is roughly around 25%. Pero ang sumagot na wala kaming kaalam-alam is 27%. Little knowledge is 48%. So yung little at no knowledge at all, if you combine that, that's 75%. Ibig sabihin, sa mga sinurvey ng Pulse Asia, 75% ang nagsabi, wala silang naiintindihan sa konstitusyon ng Pilipinas or wala silang alam. 25% ang nagsabing may konting alam sila at 4% doon ang nagsabing alam na alam nila. Now, pupunta tayo sa mga katanungan, sa mga babaguhin sa konstitusyon. In other words, the subsequent questions should have been asked only to the 25%. Dapat yung mga sumusunod na mga tanong, doon ka lang nagtanong sa 25%. Kasi paano mo ngayon sasagutin yung bagay na hindi mo alam? Example, sasabihin ko, Brother Mar, masakit ba yung tahi nung nanganak ka? Paano niya masasagot yun? Lalaki naman si Brother Mar, hindi siya nanganak at hindi niya naramdaman yung tahi pagkatapos manganak. So, the survey should have focused the questions on those who have knowledge. Kung titingnan mo, gawin natin example. So, ngayon tanungin ko kayo. Meron ako ditong vitamins. Kasi masama ang panahon ngayon. Willing nyo bang inumin ito? Pero ang expiry nito was February 2024. So sa inyo lahat dito, sino ba yung gustong uminom ng vitamins na nag-expire noong February 2024? Okay lang? Kung sino yung may gusto. Sino yung ayaw? Expired. Ako, ayoko. Oh. Lahat kayo ayaw. Ang reason nyo kasi expired. Kung ako ang tatanungin nyo,
bilang doktor, iinumin ko yon. At hindi ako takot na inumin ang vitamins na nag-expire noong February. Bakit? Dapat kasi ang unang tanong, naiintindihan nyo ba anong ibig sabihin ng expiry ng gamot? So kung tanungin nyo ko kayo, ano bang ibig sabihin ng expiry ng gamot? Expiration date. Hindi na pwedeng magamit? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang gamot, pag nakalagay ang expiration date, ang ibig sabihin ng expiration date, kasi ginawang batas yun sa manufacturer. Ano ang maximum na masasabi nila na yung bayad ng tao sa gamot na yan ay makukuha niya yung maximum potential ng pera niya. Ibig sabihin, maximum efficacy. Pag bumili ka ng gamot, yung value na binayad mo, yung pinaka-safest na maximum na benefit na makukuha mo, yan ang ibig sabihin ng expiration date. Kasi nasa batas na dapat ilagay ng manufacturer yon. Kaya minsan, kapag may stock out, ina-allow na yung manufacturer baguhin yon. Pero hindi yun basta-basta binabago. Meron niyang mga kaakibat na pag-aaral na tinitest yung kanyang efficacy at yung kanyang bioavailability. Okay, bakit ito nangyayari? Kasi, actually, there was a study done by Harvard. Hindi ko lang alam kung ano na, as ginamit ito kasi syempre yung mga military nagpre-preposition yan ng gamot. Tapos pag expired na, pabago ka ng pabago. Nung inaral, may mga gamot na pwede mo pang gamitin as long as 15 years. Pero ayaw naman natin ng ganon. So, ang totoo niyan, hindi ibig sabihin na kapag ang expiration date, malamang after 6 to 8 months, bababa na ang bisa. Yung 500 milligrams, baka 495 milligrams na lang yan. So, after a year, baka nasa mga 490 na lang yan. After 2 years, baka nasa 450 na lang yan. Kaya yung mga nakakaintindi, ang gagawin nila, instead na 3 times a day, gagawin nila 4 times a day. Kung vitamins naman yan, pwede yan. Ang wag mo lang gagamitin na expired na ay insulin. Kasi delikado yun. O yung mga ini-inject na direkta doon sa iyong ugat. Hindi yung mga iniinom mo na pumupunta pa doon sa iyong bituka at sa iyong stomach. In other words, kung ako ang tatanungin nyo, iinom ako kasi alam ko na walang harm sa katawan ko. At yung expiration date is a marketing tool in compliance sa mga batas dahil pag binibili mo ang isang bagay at may bayad, dapat maximum naman ang balik sa'yo. Pero kung benepisyo, health benefit ang pag-uusapan, pwede kang uminom ng expired na, hindi naman yung nagkakamolds, hindi naman na sobrang ilang mga taon na case to case yan, pero hindi pwedeng ibenta yan at hindi pwedeng bayaran yan. So sa survey, dapat niyan, ang unang tanong should be, naiintindihan mo ba ano ang ibig sabihin ng expiration date? Pag sinabing oo, so yung mga nagsabing oo, yun lang ang tatanungin mo. Iinom ka ba ng expired na gamot? So ang magsasabing yes, it's because naiintindihan nila. So dito, ang unang kasing tanong, alam mo ba ang konstitusyon ng Pilipinas? At ang nagsabing alam na alam nila 4% lang. Ano, wala kaming kaalam-alam sa konstitusyon, 75%. So kung tanungin mo, yung taong nagsabing wala silang alam sa konstitusyon, how can they participate? In other words, I'm not sure how to coin it, but if you have questions, kung magtatanong ka ng mga katanungan sa taong hindi alam ang topiko at hindi niya naiintindihan, syempre, yung sagot doon, mini, may mo. Or kumbaga sa Ilonggo pa, mabalagpat lang sanda. Kung sa Bisaya pa, kumbaga pakot-pakot lang. Kumbaga it becomes a guessing game para lang na matapos. So I believe, yan ang maganda siguro
na baguhin ng Pulse Asia na ang dapat nilang tanungin ay yung nakakaintindi lang sa konstitusyon. So, the conclusions of the Pulse Asia survey is not really reflective of the actual sentiments of the people. Kaya, iba siya doon sa survey ng iba namang mga providers. Moving forward, kaya napaka-importante na magkaroon ng plebisito because before the plebiscite at ilang mga buwan yan, sabihin natin magsimula ng ang plebisito is next year, magkaroon ng 8 buwan na nagsasalita ang lahat ng mga tao. Kapag may plebisito, mapag-uusapan ito. It will now be a discussion in the table where family eats, in the house where family get together, sa mga reunion, sa mga okasyon, maski sa school. At kapag pinag-uusapan yan at nagkakaroon ng mga awareness, people will be able to decide intelligently. Madi-decipher nila, ano ba itong pinag-uusapan? Ano ba itong economic chacha? Kasi may plebisito eh. Boboto sila ng yes or no. So before bumoto, aalamin nila. The Pulse Asia survey, one reliable conclusion that I can get from there is the need for a plebiscite. Dahil ang plebisito ay magbibigay daan para yung mga tao pag-usapan ito at maintindihan nila ano ba ang konstitusyon ng Pilipinas ngayon. Ay, di kahon pala siya masyado. Ay, ganyan pala yan, kaya pala nahihirapan kami. Ano ngayon ang pwedeng baguhin at paano ito gagawin? May partisipasyon pa rin pala kami. Hindi pala totoo yung mga haka-haka. Hindi pala totoo yung mga fake news. Parang bakuna yan. Ay, wag daw, nakakamatay yan. Ayaw magpabakuna. O ngayon, ayan, ang dami-dami nating mga outbreaks. So that is how I look at the Pulse Asia survey. While the company is reputable, siguro hindi naman natin maperpekto. Nagkaroon lang, baka fixed yung questions, pero hindi nakita na dun pa lang sa tanong, naiintindihan nyo ba o alam nyo ba ano ang laman ng konstitusyon ng Pilipinas? 75% said, no, hindi namin alam. Dapat nagpalit na ng mga katanungan. Or dapat, yung subsequent tanong, dun ka lang nagtanong sa 25% so that the results will really be reflective of the sentiments of the Filipino people.